Your right hand, Yahweh, was majestic in power. Your right hand, Yahweh, shattered your enemy. So, good news. This is the word. The message from the Holy Spirit. I will tell you what is your sin in your country and the future of the Philippines. And I will discipline my people and you will know I am the Lord your God in Israel. So, ano ba dapat malaman ng mga tao dito sa nangyayari sa bansa ng Pilipinas? Ito ay dahilan sa pagkakasala ng tao. Ano bang mga kasalanan sa ating bansa dito sa Pilipinas? Bakit ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng mensahe para sa bansa? Dahil gusto niyang malaman yung kanyang bayan na ang dahilan bakit may parusa ang Panginoong Diyos dahil sa kasalanan ng bawat isa. Makikita mo naman bawat lungsod kung ano ba talagang ginawa ng kasalanan ng mga tao. Yung sinabi nila na sasabihin nila sila hindi nagkamali, ang Panginoong Diyos ay tama, ang sinasabi, pero bakit hindi nila matanggap na sila ay nagkasala? Yan talaga ang dahilan bakit hindi nila makikita kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. Una, itong mga politiko, corruption. Ano ba ang ginagawa ng mga politiko? Nagiging makasalanan ang mga tao. Tinuturuan nila kung paano magsinungaling ang mga tao. Paano nila tinuturuan? Diyan pa lang sa simula. Tinutulungan nila kung paano magsinungaling para ito ay mag-success ang kanilang mga ginawa nilang pagsisinungaling. Kailangan nga dapat maintindihan nila kung ano talaga yung tinatawag natin na vote buying. Isa yang pagkakasala sa paningin ng Panginoong Diyos, kasi itong mga tao na to ay sinasabi nila na hindi ito mali. At itong mga politiko, lumalapit sila sa mga religious group. Itong mga religious group, sila tumatawag sa Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng tao na hindi gumawa ng mali. Diyan pa lang nagsisimula ng pagkasala. Magiging makasalanan talaga ang tao. Ano ba ang dapat maintindihan nila kung ano talaga ang gusto ng Panginoong Diyos? Kailangan talaga na sundin nila yung kautusan ng Panginoong Diyos, yung kalooban ng Panginoong Diyos. Pag sinabi mo na ito ang tama at yan ay mali, huwag mong sundin ang mali, sundin mo yung tama. Kaya nga, ayaw na ayaw nilang tanggapin yung katotohanan kasi masakit para sa kanila na pakinggan ang katotohanan na galing sa banal na espiritu. Ano pa ba ang dapat natin maaasahan dito sa mga tao na ito na ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos? Kaya nga, pag sinabi mong pagkakasala, dapat nga maunawaan nila kung ano talaga ang mga salita na gusto nilang sundin. Kaya nga, itong mga politiko, nagiging magnanakaw. Sino ba? Majority sa kanila, nagnakaw ng pera ng bayan. Sinong ninakawan nila? Yung mga hinirang ng Panginoong Diyos. Sabi nila, itong mga tao na to, kailangan natin pagsilbihan. We are the public servant. So, public servant. So, sila ay
utusan lamang sa bayan. Pero hindi naman nila ginawa. Sino bang nagsisinungaling? Ginawa nilang sinungaling ang kanilang sarili. So, pag sinabi mo yung ginawa nilang Panginoon yung tao, Panginoon ang tao, ano ba yun? Yung mga tinatawag nating drug lord or gambling lord. Sila ay tao, pero may pangalan na Lord o Panginoon. Yan ang hindi nila maiintindihan kung bakit nangyayari. Winawasak talaga ang bawat pamilya ng tao dahil sa mga ganyang gawain sa kadiliman. Kaya nga ang Panginoong Diyos nagbabala na. Kapag hindi kayo tumigil, may lindol talaga na parating. Ito ay isang parusa. Marami talagang mamamatay dito. Sino ang pumatay? Tao? Hindi, ang Panginoong Diyos. Para makita nila kung ano talaga ang galit ng Panginoong Diyos dahil ayaw nilang sundin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ito, mga tao na ito, na sinusunod nila ang mga ginawa nila na sinasabi nila na ito ay tama, pero hindi nila maiintindihan. Sinasabi nga, itong mga tao na ito, hindi nila kilala kung sino talaga. Ito namang mga religious group na iba't iba ang kanilang kasalanan o kamalian na ibinigay nila o ipinahiwatig nila sa bawat isa. So sinasabi nila sila ay hinirang ng Panginoong Diyos. Pag sinabi nila Panginoong Diyos, may likha yan. Siya ay espiritu. Siya ay banal. Kaya nga hindi nila maiintindihan yan. Pag sinabi ng Panginoong Diyos, so ano ba ang nakasulat doon kang Prophet Isaiah? I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved image. So bakit ginagawa nila yung mukha ng Panginoon? Mukha ng Panginoon sa gawa ng tao? O gamit nila yung materialis na kahoy o bato o anong uri ng mga materialis na ginagawa nila? So inilagay nila ang pangalan ng Panginoong Jesus sa gawa ng tao. Hindi nga nila maiintindihan bakit ito ang kanilang ginagawa. Kasi nga, ito ay isang bitag ng masamang espiritu. Ang bitag na sila ay magkasala. Kaya nga, sinasabi nga hindi niya ibigay yung pangalan niya sa gawa ng tao. Mahirap ba intindihin yan? Ano ba ang dapat sundin na tama? Ito namang mga tao na ito na tumatawag sa Panginoong Diyos. Sabi nila, Panginoong Hesus. At sasabihin nila, ito ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Hindi nga nila alam kung ano ba talaga ang katotohanan. Pag sinabi mong Panginoon, ay isa yang Diyos. Kapag sinabi mo na ang Panginoon Hesus ay hindi Diyos, ang Hesus ay kaligtasan. Ang Panginoong kaligtasan. Siya ang nagligtas ng mga tao na nagkasala para sila ay makalabas sa kanilang kasalanan. Kaya nga hindi nila makuha talaga kung ano talaga ang katotohanan sa salita ng Panginoong Diyos. Mahirap ba intindihin sa kanilang sarili? Itong mga tao na ito, sabihin nila na ito, hinirang nga sila ng Panginoong Diyos. Sabihin nila, kami ang hinirang ng Panginoong Diyos. Kami ang karapat-dapat na magturo ng katotohanan. Pero bakit sinasabi nila na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos? Kaya nga, hindi nga nila maiintindihan pag sinabi mo na Yahweh Yeshua. So, pag sinabi mong Yahweh Yeshua, may mabasa ka doon sa Old Testament. Sulat yan ng mga propeta. Pag sinabi mong Yahweh Yeshua o ginamit yan na Panginoong Jesus o Panginoong Kaligtasan. Hindi nga nila maiintindihan yan.
sabihin nila na sa kanilang sarili na sila ang hinirang ng Panginoong Diyos? Nagiging sinungaling sila talaga. Kasi nireject nila yung salitang Panginoong Hesus dapat ay Diyos. Pag sinabi mo yung tao, tao lang yun. Hindi yun ang Diyos. Kaya nga hindi nila maiintindihan kung bakit talaga ang salita ng Panginoong Diyos ay banal. Dapat maiintindihan yan ng tao. Mahirap talaga itong mga tao na hindi nila matanggap kung ano talaga ang kanilang kasalanan. Pag sinabi mo na yung kapahingahan ng Panginoong Diyos na kahit siya nga, yung salitang Shabbat. So, yung Shabbat, sinabi nga, ikapitong araw yan. So, pag sinabi mong ikapito, yan ang tanda. Huwag mong palitan. Yung ikapito, gawin mong ikawalo. Na sasabihin mo yung baliktad na. Nagiging mali na talaga. Dapat, pag sinabi mong ikapito, ang Shabbat or Sabado o Saturday, yan ang tama. Huwag mo nang palitan. Kasi, yan ang pagsalin ng mga tao na hindi talaga nila maiintindihan. Yung ikawalo o 8 days, yan naman ang Sunday, Domingo. So, linggo. Yan ang hindi nila maiintindihan. So, ito mga tao na ito, hindi talaga nila alam na ito pala ay isang pagsisinungaling sa kanilang sarili. So, ito ay isang kamalian. Masama talaga. Ayaw nilang tanggapin, sasabihin nila na patawarin sila sa kanilang kasalanan, pero bakit hindi nila maiintindihan kung ano talaga ang nagawa nilang kasalanan? Marami talaga ang hindi pa nila maiintindihan. Bakit ang tao na sinasabi nila na ito ay tama? So, ano ba ang dapat gawin para malaman nila kung sila ba ay nagkamali o tama ang kanilang tinatahak na landas patungo sa katotohanan? Dapat nga maintindihan nila ito. Kasi ito ang paraan para matanggap nila yung katotohanan. Marami talaga ang hindi pa nila alam. Yung pagnanakaw. Sabi nga ng Panginoong Diyos, huwag kang magnakaw. Huwag kang mangagaw. Yung mga tao na nagdasal, tumatawag ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan o siya yung gabay ng aking buhay. Pero bakit hindi nila sinunod? Bakit nang agaw pa sila sa iba ng asawa? O nangalunya sila? Nagdagdag sila ng asawa? So, yan ang hindi nila maiintindihan. Ito ay isang pagkakasala. Ano ba ang dapat nating gawin sa kanila para ito ay maliwanagan, para hindi sila makagawa ng mali? Kaya nga ang Panginoong Diyos nagbibigay na ng mensahe para sa kanila na ipaliwanag talaga bakit ang Panginoong Diyos ay galit. Ako ay galit sa bansang Pilipinas dahil hindi sila sumunod sa katotohanan. Sa tingin nila sa kanilang sarili na sila ay sumunod sa katotohanan, pero iba pala ang sinusunod nila, yung kadiliman. Kaya nga ama ng sinungaling ang sinusunod nila. Kaya yan ang nangyayari. Hindi pa nila alam, ang Diyos ay hindi mamamatay. Babasahin nila sa Mateo chapter 27 verse 46. Sinasabi nga ng Jesus, yung binigay yan ng pangalan ng Ama. So, ang banal ng Ama ang nagbigay yan sa tao. So, ano bang sabi ni Jesus about the 9th hour? Jesus cried out in a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. So, that is, my God, why have you forsaken me? So,
Bakit ang Diyos iniwanan si Kristo? Kaya nga hindi nga mamatay yung Diyos kasi espiritu nga siya. Kailangan maintindihan yan ng tao. Ginawa si Kristo dahil siya yung templo ng banal na espiritu. Siya yung katawan o lalagyan ng espiritu para maintindihan nila kung ano ba talaga ang katotohanan. Kaya nga, yan ang propesiya na sinasabi doon kang Prophet Isaiah. Hindi nga nila maiintindihan kung bakit talaga ang katotohanan ay nagpapaliwanag sa kanilang sarili. Ano ba dapat sa kanilang sarili na gawin? Kaya dapat mahiya nga sila sa kanilang ginagawa na mali. Ang Diyos alam niya kung ano talaga ang mga mali na ginagawa na patuloy silang nagsasabi na ito ay totoo pero hindi nila matanggap sa kanilang sarili na yan pala ay mali. Dapat nga malalaman nila kung ano talaga ang gusto ng Panginoong Diyos sa kanilang sarili at maiintindihan nila kung ano ba ang kinalabasan dito kapag sila ay sumunod sa katotohanan. Kaya nga, ano ba ang future ng ating bansa? Kailangan nga sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Dapat alam nila na yung totoo ay yan talaga. Hindi nga nila maiintindihan, kaya nga sinasabi, "For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." So sa Isaiah chapter 9 verse 6. Kaya nga sinasabi, may isang bata na ibinigay ng Panginoong Diyos at yung pangalan ibinigay ng Ama sa Kanya para ipakilala ito kung sino talaga ang Panginoong Diyos. Ang kaligtasan, ibinigay na yan. Yung pangalan na kaligtasan sa bata. Kaya nga dapat na maintindihan nila bakit sila nag-away-away o nagdebate sa kanilang sarili na hindi naman nila matanggap yung katotohanan. Bakit? Sinasabi nila na kami ang totoo, kayo ay mali, pero hindi nila nakita yung mali nila. Sinasabi nila na kami ang hinirang ng Panginoong Diyos. Paano kayo maging hinirang ng Panginoong Diyos? Ayaw nga ninyo yung tanggapin yung katotohanan. Isa lang ang Panginoon. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Kaya nga dapat intindihin ninyo kung ano ba talaga ang mga salita na ibinigay sa bawat isa. Mahirap talaga dito sa mga tao na ito na ayaw nilang matanggap kasi yung sarili nila sa tingin nila nasa itaas na sila. Yung pride hindi nila matanggal. Kaya nga dapat maunawaan ito ng bawat isa para hindi naman sila magkasala sa Panginoong Diyos. Gawa ito ng Panginoong Diyos, hindi ito gawa ng tao. Sa Kanya ito. Kasi ang tao wala namang magawa. Kasi maraming bitag nag-aabang sa Kanya. Kapag wala ang Panginoong Diyos, hindi yan magiging successful. Hindi yan magiging victorious. Kaya nga dapat maiintindihan yan ng bawat isa kung bakit talaga nangyayari ang mga bagay na ito. Kasi ang tao yung pumili. Siya yung may gusto. Hindi yung sinunod nila ang gusto ng Panginoong Diyos. Kaya iisipin ninyo talaga kung ano talaga ang katotohanan. Kung hanapin nila yung katotohanan, sinasabi nga isa lang talaga ang Diyos. Kaya nga hindi nila maiintindihan, sasabihin nila itong Diyos naging tao, hindi naman. Kasi nga sinasabi nga doon sa Mateo chapter 27 na lumabas nga ang
Espiritu ng Diyos kay Kristo. Ano ba ang maiintindihan nila? Sasabihin nila ang Diyos naging tao? Hindi. Ang pangalan ng Panginoong Diyos ibinigay sa tao para ipakilala ito. Yan ang hindi nila maintindihan. Kaya ano ba ang dapat nilang masabi? Pag binasa nila yung 1 John chapter 5 verse 7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Hindi nila maintindihan ito. Kaya nga sa simula pa lamang ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita yung Diyos. Pag sinabi mo yung salita, isa lang, Diyos. Kaya nga, sinabi nga ang Diyos ay Espiritu. Dapat ikaw ay magsamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi nga nila maintindihan. Bakit yung si Kristo ay tinatawag niya yung banal na Ama? Kasi nga, pinakikilala niya kung sino talaga ang banal na Ama. At sino yung salita. Yung salita na ibinibigkas ni Kristo, yun, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ang nagsalita nun. Kaya nga, pag sinabi mong propeta, propeta. Pag sinabi mo sino naman ang magsasalita kapag itong tao ay naging propeta? Ang Panginoong Diyos, ang kanyang Espiritu. Hindi nila alam yan. Kaya nga, dapat maiintindihan nila. Pag sinabi mo ang Ama, ang salita, ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, yan ang salita. Yan ang Ama. Pag sinabi mo, yan ang katotohanan. Kaya wag na kayong mag-struggle sa inyong sarili kung ano ba talaga ang katotohanan. Dapat suriin ninyong mabuti kung ano talaga ang katotohanan. Iba-iba yung paniniwala ng mga tao, pero isa naman ang paniniwala. Bakit sila nag-away-away? Bakit hindi nila maiintindihan kung ano talaga ang kanilang paniniwala? Sino ang may akda nito? Sino ang may akda? Yung mga propeta na tribo ni Israel. Sila nga nagsulat, yung mga propeta. Pag sinabi mong Torah, ayaw nilang tanggapin kasi salita yan ng Hebrew, Torah. Pag sinabi mo ng Tanak, salita nga yan ng Hebrew, Tanak, yung mga sulat ng mga propeta. Bakit hindi nila maiintindihan? Kasi pag sinabi nila na yan ang totoo, magiging masama sila, magiging sinungaling sila. Di ginawa nila yung salita na kinuha nila at ginamit nila, sinalin nila sa kanilang sarili na hindi yan totoo, hindi yan tama, yan ay mali. Hindi ba? Sila ay naging tama at yung kinopya nila ay nagiging mali. Yan ang malaking problema sa kanilang sarili. Yan ay nagiging kasalanan. Kaya nga tingnan ninyo ang bawat isa kung ano ba talaga ang kasalanan ninyo. Bakit hindi kayo ma-restore? Bakit hindi kayo maibalik sa katotohanan? Yung kalooban ng Panginoong Diyos, yun ang dapat suriin ng mabuti. Kung ano talaga ang gusto ng Panginoong Diyos para sa bawat isa, lalo na pag sinasabi nating kaligtasan. Ang kaligtasan, yung mga tao na nakatanggap sa banal na Espiritu. Yan lang ang maligtas. Sinasabi nila, kami naman ay naniniwala sa Panginoong Hesus na siya ang nagligtas sa amin. Bakit hindi nila natanggap yung banal na Espiritu? Bakit sinasabi nila na naghihintay sila ng pagdating ng Panginoong Hesus? Hindi nila kilala nga. Sinasabi nga, isa lang yan. Yan nga ang hindi nila maiintindihan. Ang Ama, ang Salita, at ang banal na Espiritu ay isa lang. Kapag natanggap nila, kasama nila ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos, yan ang Panginoong Hesus na nagligtas sa kanyang bayan. Hindi nga nila maiintindihan yun. Pag sinabi mong Kristo yung anointed by God. Hinirang ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Pag sinabi mong the body of Christ, katawan na hinirang ng Diyos.
Sino bang yung mga katawan na tao? Kaya nga hindi nila maiintindihan yan. Problema nila, bakit hindi nila matanggap kung ano ba ang katotohanan sa kanilang sarili, kung ano ba ang dapat sundin ng tama. Dapat suriin ng mabuti. Mahirap talaga itong mga tao na ito na hindi nila makuha talaga kung ano ba talaga ang dapat nilang sundin sa bawat isa sa kanila. Sinasabi nila kami ay yung katotohanan, pero bakit hindi nila maiintindihan kung ano talaga ang mga salita na ginagamit nila? Debate? Doon sa plaza? Punta tayo, debate tayo. Makig-argue ako sa iyo. So sasabihin nila, kayo ay magiging hypocrites. So sinasabi ninyo kayo ay totoo, bakit kayo magagalit kapag ito ay ibinigay sa inyo ang katotohanan? Bakit kayo magagalit sa inyong sarili? Kasi nga, yan ay isang kasalanan. Yan ang hindi nila alam. Bakit ang tao nagagalit? Bakit hindi nila matanggap yung katotohanan? Kung ano talaga ang dapat nilang suriin ng mabuti at maigi talaga. Suriin mong maigi yung mga salita. Kasi pag sinabi nila ganito, ganyan, hindi nga nila alam. Kapag sinabi nila, ginamit yung Mateo chapter 16 verse 18, si Pedro naman yung itinayo, ginawang templo ng Panginoong Diyos. Sabi nga nila, kami yung totoo. Utos ng Panginoong Diyos kay Pedro, siya yung inutusan na magtayo ng iglesia. Hindi nga nila maiintindihan. Ito, ganito ang pagkasabi doon. Kapag alam ninyo ang katotohanan, hindi na kayo maghirap. Hindi ninyo ililihis yung sarili ninyo sa katotohanan. Pag binasa ninyo